Kaya po tinanong ko yung I am crucified with Christ, which is Galatians chapter 2 verse 20. Kasi pag-uusapan po natin ngayon yung pananampalataya. Ulit, yung pananampalataya po ay kasabay ng repentance o pagtalikod po sa pagiging makasalanan. Pag tinalikuran po natin yung pagiging makasalanan natin, okay, at talagang tayo humaharap sa Panginoon sa Kristo, ibig sabihin buong puso na talagang gusto natin maging sunod-sunuran sa Kanya at gusto natin gawin yung mga kagustuhan niya. Kasi tatalikuran na natin yung pagiging makasalanan at dahil tayo ay niligtas niya. Okay? Niligtas niya sa ating mga kasalanan. Ngayon, sabi dito, ang ating pananampalataya po kasi, hindi natin pananampalataya talaga ito. Galatians 2:20, ang sabi, I am crucified with Christ. Sabi dito, ako ay ipinako kasama ni Jesus. Nevertheless, I live. Sabi, ganun pa man, ako ay buhay. Ibig sabihin diyan, ano ba yung nakapako kasama ni Jesus? Pag nakita niyo sa Romans, the old man is crucified. Or makikita niyo sa sulat ni Pablo, ibig sabihin niyo, lumang ikaw, sa oras na ikaw ay nagsisi sa iyong pagiging makasalanan, tinalikuran mo yung pagiging makasalanan ka, ikaw ay nanampalataya kay Kristo, yung pagiging makasalanan mo, yung katauhan mo na dati ay ipinako na rin sa krus kasama ni Jesus. Kasi si Jesus sinamatay para sa mga kasalanan natin. Nevertheless, I live, tayo ay nabubuhay dahil tayo ay buhay na sa Espiritu. Okay? At tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil ito po ay regalo ng Diyos sa atin. Sinabi rin yan sa Romans 6:23, sinabi rin yan sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na yung buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos sa atin. Sabi, nevertheless, I live, yet not I, hindi naman talaga, but Christ liveth in me. Dahil kay Kristo tayo ay nabubuhay. Meron tayong buhay na walang hanggan. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sabi, yung buhay ko ngayon na pinamumuhay sa laban, pag magaganda po yung ating pinapakita dahil tayo nananampalataya kay Kristo, tinalikuran na natin yung pagiging makasalanan, ayaw na natin gawin yung mga kasalanan natin, tayo po ay nabubuhay sa ating laman, pag tama ating pinapakita sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Sino ito? Si Jesus. Okay? Who loved me, na nagmahal sa akin, and gave Himself for me. Binigay ni Jesus yung kanyang sarili para sa atin. Okay? Ganun din yan. Pag sinabi niyo Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, di ba? Di ba? By grace, you are saved through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pananampalataya ni Heso Kristo. Okay? At sinabi rin po dito, okay, maraming mga bagay dyan. The God is faithful to whom we are called, fellowship in His Son, and ito maraming bagay, maraming parallel verses. Pero yung ating text talaga dito ngayon is Hebrews chapter 11 verse 1. Tayo po tayo para basahin ito. Hebrews chapter 11 verse 1 and 2 kasi it's the definition of faith. Okay, it's the definition of faith according to the Bible. Hebrews chapter 11 verse 1, 2 and 3. Sabi, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Upo po tayo. Nag-pray na po tayo kanina. Okay? Una po dito, sabi dito, now faith is a substance of things hoped for. Okay? Ito, ilang beses, yearly, pinag-aaralan natin ito kasi maganda pong reminder po ito. Ngayon, ang pananampalataya po, okay? Ngayon, ang pananampalataya, ano yung substance? Ito yung pinanggagalingan. Okay? Pag tinignan niyo po yung substance talaga, sa Greek word, okay, medyo gagamitan natin ng Greek dahil sabi dito, hypostis, okay? Substance of hypostis, ibig sabihin po nito talaga, ito yung pundasyon. Okay? Ito yung pinaka-pundasyon natin. So, yung pananampalataya, ang pundasyon ng mga bagay, ano yung hope sa Tagalog? Ng mga pag-asa natin. Yung mga pangako ng Panginoon, ito yung mga pag-asa natin.
Di tayo umaasa sa ating sarili. Saan makikita yung mga pangako ng Panginoon sinabi sa atin? Kasi hindi na natin naririnig ito mula sa Panginoon na talagang naririnig natin sa ating tenga. Saan natin nakikita ito? Sa salita ng Diyos. At sinalin-salin din po ito sa mga turo ayon sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante yung mga turo po natin bilang isang Kristiyano, lalo na tayo ay Baptist, ay galing lang po sa salita ng Diyos mula po sa Biblia. Ngayon, yung mga hope po na ito ay napakarami. Pero kuha tayo ng 5 lamang. Okay? Yung pangako po na tayo merong kalakasan sa presensya ng Panginoon. Okay? Sinabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, okay? The substance of things hoped for, point number 1 natin galing lang sa Biblia. O yung mga pundasyon ng mga pag-asa natin. Isaiah 41 verse 10, sabi, "Fear not, huwag kayong matakot, for I am with thee," dahil kasama niyo ako. "Be not dismayed," huwag kayong madismaya. Ano yung dismaya sa ibang salita? Yung parang, ay, ano ba yan? Nangihinayang. "For I am thy God." Sabi ng Diyos, ako ang inyong Panginoon. "I will strengthen thee." Sabi niya, papalakasin ko kayo. Hindi ito physical na lakas, kundi ito yung lakas po na spiritual. Okay? Yea, oo, I will help thee. Tutulungan ko kayo. Yea, oo, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sabi niya, iaangat ko kayo sa pamamagitan ng aking kanang kamay ng katuwiran. Okay? Kasi, kapag sinabi ng Panginoon papalakasin tayo o bibigyan tayo ng lakas, hindi lagi ito physical na lakas katulad ng kay Samson, na sila po ay mananalo sa gera. Okay? Sa mga panahon noon, sa mga Israelita, nung pinangako ito ng Panginoon, yes, nananalo sila sa gera. Pero sa panahon po natin, hindi po palaging laban dahil ang panahon po natin na hindi tayo nakikipaglaban ng physical. Okay? Spiritual warfare po tayo at unang-una nating kalaban yung ating sarili makasalanang katawan. Kasi spiritual sa ating puso, binago na tayo ng Panginoon pero yung ating laman, makulit pa rin. Tapos nilalabanan natin yung kasamaan ng mundo. Hindi sa pamamagitan ng suntukan o ano, kundi pinapalaganap natin salita ng Diyos. At sa action natin nakikita na tayo ay galing sa Diyos. At doon kailangan natin ng lakas. Kasi ngayon pa lang, may kita po natin, yung mga kasalanan natin galing yan sa ating mga kahinaan. Amen? Ngayon, para malabanan natin ito, lagi tayong aasa sa Panginoon. Kaya sinabi niya dito sa Isaiah, huwag kayong matakot. Kasi ngayon pa lang, okay, wala nga tayong, hindi nga tayo pinipersecute. Pero konting bagay parang iyakin na tayo. Tayo mga Kristiyano ngayon. Diba? Asarin lang tayo, iiyak na tayo, ba't ganyan ginagawa niyo sa amin? Tama naman ginagawa namin. Lord, bakit ganyan? Ginagawa naman namin yung tama. Pero sinasabi ng Panginoon, umasa lang tayo sa Kanya dahil bibigyan niya tayo ng lakas. Amen? So sana tandaan po natin lagi yan. Marami tayong mga pagdadaan, mga pag-aalipusta, pag-aasar. Sana hindi, I pray in God na sana kagustuhan niya na hindi tayo masaktan dahil sa ating physical, no? Hindi tayo masaktan physical kahit sa pananalita dahil sa ating pananampalataya. Pero sa pananalita, makakarinig kayo talaga na marami ngayon. Okay? Pero gayon pa man tayo ay lumakas. At hindi tayo manghina na gumawa ng mga kasalanan laban sa Diyos. Yun yung pinaka-importante dyan. Tandaan po natin yan. Okay? Yung bawat kasalanan naman natin nagagawa, hindi kasalanan ng Diyos yan. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, pero tayo ay umaasa sa ating sarili. Amen? Di tayo gumagawa ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kumikilos tayo sa ating sarili lamang. Kunyari may isang leader sinabi, kunyari nagsasagwan dun sa barko. At syempre yung barko na yun, may kapitan at sinabi ng kapitan, nakita niya, dahil siya po ay bihasang-bihasa na, sabi niya, huwag tayong sasagwan papunta doon. Okay? Sinasabi niya sa nagkocontrol ng manibela kasi yung kapitan, busy-busy siguro doon sa kanyang mapa para malaman sa kung saan pupunta dahil sobrang lakas ng alon eh. Sinasabi niya sa naghahawak ng manibela,
huwag kang liliko ng kanan. Ngayon, huwag kang liliko ng kanan kasi pero nakikita ng nagsasagwan ay nag-drive, may harap na ng manibela, yung sa kanan ay wala masyadong mga alon. Pero pag diniretso niya, maalon. Eh sabi ng kapitan, kahit anong gawin mo, huwag kang liliko ng kanan. Ang sabi ng kapitan kasi, mababaw yung tubig dyan. Pero ito may sariling isip. Yung kapitan dito ay parang Diyos eh. Makulit! E baguhan lang. Sabihin natin baguhan o veterano na, mamayabang. Lumiko pa rin ng kanan kasi sabi, ito, doon walang alon eh. At yung kapitan namin gusto dito sa maraming alon. Yun pala kaya maraming alon kasi malalim doon. Kasi mayroon, di ba sa dagat minsan may bababaw tapos biglang lalim? Mababaw, malakas ang alon yan. No? Pero minsan ganun eh. Pero makulit. Kinanan. Sira. Sumadsad yung ilalim ng barko. Ganun din tayo eh. Nagmamarunong tayo laban sa Diyos. Okay? Kaya tayo ay pumapalpak, nagkakasala. Kaya dito sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot. Okay? Magtiwala lang. Katulad din yan sa isang example, si Jesus po ay pumasok sa barko. Di ba? Galing sila sa isang bagay doon sa Israel, sa Capernaum. Pumasok sila sa barko, si Jesus natulog. Lumakas yung hangin. Takot na takot yung mga disipulo. Yung mga apostoles kasama rin. Sabi ng Panginoon, wala ba kayong pananampalataya? Ano ngayon, pag mamamatay kayo, pag may pananampalataya naman kayo sa akin, pupunta kayo langit. Diba? Walang pananampalataya sa Diyos. Anong ginawa ni Jesus? Sinabihan niya yung hangin, tsaka aron na tumigil, edi tumigil. Diba? Kaya tayo lagi ay umasa sa Diyos dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas. So ito, sabi, it's a substance of things hoped for. Diba? So ito yung mga pinanggagalingan. Ito yung ating pundasyon. Yung pananampalataya. So, siya yung kalakasan, pinangako niya yan. Dapat maniwala tayo dyan. Isa pa dito, yung pangako niya ng kapayapaan at pahinga. Maganda dito yung Matthew 11:28 sabi, come unto me, pumunta kayo sa akin, all ye that labor and are heavenly laden. Kayo na nagpapagal o napapagod at pagod at talagang nahihirapan na. And I will give you rest. Di ba? But sinasabi natin, hey, Lord, gawa ako ng gawa, parang wala akong kapayapaan. Kasi minsan, ito ang nangyayari sa atin, gawa tayo ng gawa ng mabubuti, pero wala sa loob natin na ginagawa natin ito ng buong pagmamahal sa Panginoon. Iniisip natin, ginagawa natin ito sa ating sariling lakas. Gawa ko ng gawa. Pero pag ikaw ay masaya na ginagawa mo yan at tumaasa lagi sa Panginoon, makakaramdam ka ng pahinga. Kapayapaan. Yung kapayapaan na ito, hindi yung kapayapaan ng gera. Mula sa gera. Lagi magkakaroon ng mga haka-haka ng gera, haka-haka ng gulo dyan. Pero yung kapayapaan sa Panginoong Diyos, meron ka. Alam mong hindi galit yung Panginoon. Kasi yung Diyos, galit sa makasalanan. Amen? Pero sa oras na ikaw ay nananampalataya sa Kanya, na siya talaga ang iyong Panginoon, dapat may kapayapaan ka na, kayo ay bati. Na hindi ka na basta-basta pupunta na impyerno. Alam mo kung saan ka pupunta. Di ba? At dapat meron ka ng kapahingahan. Kasi hindi ka na nagtatrabaho para sa iyong kaligtasan. Kaya kailan naman, hindi naman talaga natatrabaho yung kaligtasan natin eh. Nami-misinterpret po ng mga tao dati, yung mga pariseo, mga pare, mga eskriba, tungkol sa bagay na yan. Pero pag ikaw po talaga ay nakaasa sa Panginoon, sa lahat ng bagay, kahit anong lungkot o dagok sa buhay, bibigyan ka ng kapahingahan. Amen? Sinabi rin yan sa John 14:27, peace I leave you, and peace I give unto you. Not as of the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sabi niya, kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Sana yung pagkakaintindi natin dahil last week, nakilala natin na yung Panginoong Diyos ay yung pinakamalakas sa lahat.
Hindi na tayo nangangamba na kung saan-saan tayo o parusa na meron sa atin. Napupunta tayo ng impyerno. Kung meron mang darating na dagok sa atin, ito ay testing sa atin at minsan paggising sa atin sa mga kasalanan natin. Mas madalas, paggising ito sa ating kasalanan. Amen? Pero kung yung kapayapaan sa ating puso na hindi galit sa atin yung Panginoon, na tayo po ay itatapon sa kanyang galit doon sa dagat-dagatang apoy, sa wrath of God, ay dapat meron na kayo niyan. Amen? So dahil meron ganun, tayo ay nag-iiwas sa ating mga kasalanan. Okay? Sinabi rin po ito ng Panginoon sa maraming bagay, pero ito po, di ba? Ito po ay mga pag-asa. Pero dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, ito ay pundasyon na tayo po lagi ay nakaangkla sa mga pag-asa na ito. Dahil may pundasyon tayo eh. Tayo ay nakaangkla sa pundasyon na yan at yun yung Diyos. Promises of provision. Ano yung provision? Mga pangangailangan. Diba? Philippians 4:19 sabi, "But my God, ang aking Diyos," sabi ni Pablo, "shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Sabi niya, ang aking Diyos ay ipapaubaya o bibigyan kayo ng lahat ng inyong pangangailangan. Hindi luho ha? Pangangailangan. Diba? Ayon sa kanyang, ano yung riches sa Tagalog? Kayamanan. Sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Okay? Marami pa yan. Diba sa Matthew chapter 6, sabi niya, huwag kayong mag-alala. At meron din yan sa Philippians chapter 4. Meron din yan. Sabi, huwag tayong mag-aalala. Dahil yung Panginoon yung nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Ngayon, bilang isang Kristiyano, dahil tayo, si Jesus po ang ating pundasyon, siya yung substance ng ating mga pag-asa natin galing dito sa Biblia, tayo lagi ay nakaangkla sa mga pangako na ito dahil ito ay totoo. Hindi naman ito kasinungalingan eh. Okay? Isa pa, mamaya promises of direction and purpose, Proverbs 33, chapter 3, verse 5 to 6. Kaya hindi na natin masyado sabi dito, trust in the Lord with all thine heart. Sa Tagalog, magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Okay? Marami sa atin, hindi nagtitiwala sa Diyos buong puso. Kung ano-anong lakad ginagawa natin. Okay? Sabi dito, and lean not unto thine own understanding. Katulad ng sinabi natin kanina, mga halimbawa, huwag umasa sa ating mga kaalaman. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng bagay, dapat talagang siya ang ating, ano acknowledge Tagalog? Binibigyan ng pagpuri. O, siya yung galing sa Diyos ito eh. Amen? Okay? And He shall direct thy paths. At siya po yung magbibigay sa atin kung saan tayo dapat dumaan. Ano dapat nating gagawin. Tandaan niyo yan. Sinabi rin yun sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end." Okay? Alam ng Diyos yung mga bagay na ito. Okay? Sabi niya ito sa mga Hudyo. Pero ito rin ang sa atin. Alam ng Panginoon yung mga iniisip niya para sa atin. Ito ay para sa kapayapaan at hindi po sa kasamaan. Para ikaw po ay mapunta sa expected end. Pag ikaw yung mananampalataya, saan ka pupunta? Sa langit. Kaya nga sinabi ng Panginoon dito, kapag tayo po ay umaasa sa Kanya, nakaangkla sa Kanya, yung ating pananampalataya, ito yung Kanyang pag-asa na isa, yung Kanyang pangako kung anong saan tayo pupunta. Amen? Kapag tayo ay asa sa Kanya, pupunta tayo sa magandang mga bagay. Amen? Hindi man lagi dito maganda sa mundo. Pero bakit ganun? Yung mga apostoles, yung mga namartir, alam nila mamamatay sila, paparusahan sila ng mga tao dahil masasamain tao. Pero sila lagi umasa sa Panginoon. Dahil hindi naman ito yung buhay dito yung kanilang pinapahalagan. Pinapahalagan nila yung buhay pagkatapos dito. Amen? At yung ginawa nila, ipalaganap yung salita ng Diyos kahit sa mga delikadong mga lugar. Sa atin, yung umayos nga lang na ayon sa kagustuhan ng Diyos, di natin magawa. Kadalasan. So gawin natin ito. Magtiwala sa Diyos at sa sarili. At ito,
Maraming mga pangako to. Yung pangako ng kaligtasan at seguridad. No? Ano sinabi sa John 3:16? Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa mundo, ng Diyos sa mundo, binigay niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, at kung sino ang manampalataya sa Kanya ay hindi maglalaho kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Sino yung manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa oras na ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoon, ikaw na ay may buhay na walang hanggan at hindi nawawala ito. Okay? Maraming turo dyan. Sabi, hindi nawawala yung kaligtasan. Nakakalungkot yung sinasabi na iba na Christian sila pero born again, nawawala yung kaligtasan nila. Eh di gawa na lang rin yun. Diba? Pati yung dating daan, hindi nila alam kung ligtas sila o hindi. Pero sinabi sa 1 Corinthians 1:8, ang Panginoon ang nagtakda na sa atin doon. Kaya alamin mo kung talagang ikaw ay ligtas o hindi. Ikaw ba talaga ay sumuko na sa Panginoon na ikaw ay alipin niya ng buong puso at tuwang-tuwa ka na ikaw ay alipin niya? Excited ka maging alipin niya o parang, sinabi kasi. O ikaw ay nadala lamang ng hangin. Diba? Kasi itong pag-asa po na ito, kapag ikaw ay tunay mananampalataya, kahit anong mangyari, nakaangkla ka dito. Kasi yung pundasyon na ito talagang matibay na matibay. Diba? Matibay na matibay itong pundasyon na ito at hindi ito nagigiba ng basta-basta. At sa totoo lang, hindi talaga nagigiba itong pundasyon na galing sa Panginoon. Sabi nga dito, so Matthew chapter 7 verse 24, therefore whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Ibig sabihin, itanayo niya ang kanyang bahay doon sa matigas na malaking bato. At iyon ang Diyos. Dumaan man yung hangin, lumakas man yung alon, hindi masisira yung bahay. Kasi nakaangkla doon sa pundasyon na yun. Again, katulad sinabi sa Galatians chapter 2 verse 20, yung pananampalataya na ito ay regalo ng Diyos. Galing sa Diyos at pananampalataya ni Jesucristo to. Ginagamit ba natin yung pananampalataya niya ng maigi? Kasi tayo hindi perpekto pag galing sa ating sariling pananampalataya. Amen? So, pag ito, lagi tayo nakaangkla sa pananampalataya na ito. Dahil itong talagang muog, sa Tagalog muog, matibay na pundasyon na ito. Kahit anong mangyari, lagi tayo nakatingin sa pag-asa ng pangako ng Panginoon. Amen? Isa pa dito, Hebrews chapter 11 verse 1, tapos na tayo sa faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ebidensya. I-define mo na, evidence of things not seen. Ano yung evidence? Ang ebidensya po talaga, okay? Pag nakikita nyo po yan, ito po ay proof. Sa Tagalog ay proheba. O talagang ito ay sigurado na. Okay? Sinabi rin dito, minsan, ang ibig sabihin ng elegko sa Griego ay conviction. Narinig niyo ba yung conviction? Okay, narinig natin yan nung Sunday, pero yung conviction po talaga ay ito, ebidensya po yung conviction. Ngayon, rewind muna tayo konti sa Matthew chapter 18. Sa church discipline. Okay? Sa church discipline. Kaya nga sinabi dito, di ba sa church discipline, sa verse 16, but if he will not hear from thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established. Kasi ang Panginoon, ayaw niya ng chismis. Gusto niya pag may ebidensya, sigurado. Hindi lang galing sa isang tao, pero sabi niya dito sa tao, pag ayaw makinig at mali ang iyong kapatiran, magdala ka pa ng dalawa pa, o mas marami pang kapatiran para pagsabihan siya. Bakit? Para italaga na meron siyang ginagawang masama at ayaw niyang sumunod pag ayaw sumunod. Naintindihan? Kasi dapat may pakita ebidensya. Okay?
Ito po ay katuruan ng Panginoon noon pa, kahit sa Lumang Testamento, kahit sa panahon po ni Moises. Okay? Itinuro niya po ito, hindi basta-basta pwedeng na ikaw ay, nakita ko siya pumatay ng tao. Dapat mayroon pang ibang mga witness. Meron pang ibang magpapatunay na nakita nila ito. Makita niyo, Deuteronomy 17, chapter 17, verse 6, at mouth of 2 witnesses or 3 witnesses shall he that is worthy of death be put to death. Sabi, kailangan galing dapat sa 2 o 3 mga, ano yung witness sa Tagalog? Mga magpapatunay. Saksi. Hindi pwedeng isa lang. At sinabi rin yan sa Numbers chapter 35 verse 30, whoso killeth any person, the murderer, shall be put to death by the mouth. Kung may pumatay na isang tao, ang mamamatay tao ay mapapatay din sa pamamagitan ng mula sa bibig ng mga saksi ng hindi isang saksi, kundi against any person who caused him to die. Again, pag tinin niyo ito in context, dapat 2 o 3 saksiyan o mas marami. Okay? Ganun po katindi. At inulit po ng Panginoon yan, verse 16, Matthew chapter 18. At sinabi niya rin yan dito. So, Matthew chapter 20, for there were 2 or 3 that are gathered into my name, together in my name, there I am in the midst of them. Kasi, na-establish po, naitalaga po na may mga 2 o 3 saksi. Naintindihan? Hindi lang ito tungkol sa prayer. Kasi sa konteksto po nito, ito ay church discipline. Kaya po, pag sinabi dito ang ebidensya, the evidence, ito yung conviction, ang ating conviction, ibig sabihin, may ebidensya ako sa aking pananampalataya. Hindi tayo naglalakad na bulag sa ating pananampalataya na basta-basta na sumusunod tayo sa Biblia. Naintindihan? Isa na sa ebidensya na pinapakita dito ng Diyos, yung mga nakasulat dito sa Biblia. Ang sinasabi nga ng iba, pag nagbabasa kayo sa social media, fantasy book na sinasabi. Pero sa mga historya, nakasulat talaga si Jesus. At pilit sinisira ng ibang mga tao yan. Nakasulat din sa historya tungkol sa Noah's Ark. Nakasulat din sa historya tungkol kay Abraham. Sa mga gera ng Israel. Lahat yan nakasulat. At yung Biblia nga, hindi siya biased na history book sa mga historical events dito. Diba? Tingnan nyo, si Abraham, sinungaling yan, hari ng sinungaling yan. Pero nakasulat pa rin dito. Kung ano yung kahinaan niya at paano siya tinama ng Panginoon. Diba? Si Moises, tinatanggihan yung utos ng Diyos na kailangan siya mag-lead. Ang dami niyang dahilan. Mamamatay tao pa si Moises. Murderer. Diba? Sino pa ba? Si David, mamamatay tao. Nakiapid pa. Diba? Makikita niyo yung Bible po, hindi bias na libro ito. Ang history. Pero yung mga tao sinasabi, sige, mga pantasya nyo yan. Di pantasya sa kanila. Pero tayo may ebidensya galing. Dahil itong Biblia po, talagang pag trinace nyo po talagang totoo yung mga nakasulat dito. Amen? Hindi ito basta-basta. At nakikita rin po natin, di ba? Ano ba nakasulat dito? Dito yan Nawala. Sa Philippians po. Di ba? Ang Biblia po ay galing saan? Ito ay inspirado po ng Banal na Espiritu. Amen? Diba? Inspirado po ito ng Banal na Espiritu. Hindi basta-basta ito. At yung mga ginamit ng Diyos para isulat po yung salita ng Diyos ay mga tao rin. Pero makikita nyo, hindi po nagkakaiba-iba. Ngayon, may sulat na ng salita ng Diyos. Andiyan din yung Banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi lang yan pinangako dito sa sa New Testament, pati Old Testament, sinabi ng Panginoon sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso, gagabayan ko pa kayo. Paulit-ulit yan sa Panginoon.
Okay? Ang lagi ko naalala dito is sa John chapter 14 verse 26 eh. John chapter 14 verse 26. Ano sinabi sa John 14 verse 26? Sabi sa John 14, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you." Diba? Ito po ay pangako ng Panginoon sa atin. At paulit-ulit rin yan. John 16:7. Saan pa? Ang dami po mga nakasulat dyan. Okay? Sabi nga dito sa Acts chapter 1 verse 4, pinakita dito, "Being assembled together with them, commanded that they should not depart Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith, Ye have heard of me." At pagkatapos niya, makikita nyo po, "For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days from hence." At nung sila po ay binautismuhan po ng banal na Espiritu, ibig sabihin sila po ay na-immerse sa banal na Espiritu, okay? Sinakop sila ng banal na Espiritu. Ano nangyari kila Pedro? Si Pedro po ay nag-preach. Naakala mo talaga, talagang maalam sa Biblia. Naakala mo scholar na nag-aral ng mga 30 taon. Pero 3 taon siya nag-aral sa ilalim ni Jesus. Pero dahil sa lakas po ng banal na Espiritu, yung banal na Espiritu ay gumalaw sa loob ni Pedro at ginamit si Pedro na magsalita. Ang galing magsalita ni Pedro dahil ang Diyos po yung nagsasalita, hindi si Pedro. Ganun po yun. Kasi pinapaalala at sinasabi ng banal na Espiritu, ito yung katotohanan. Kaya nga sinabi sa John chapter 4, "We will worship in spirit and truth." Sinabi niya doon sa Samaritan woman. Sa pamamagitan lang yan. So may ebidensya sa salita ng Diyos at yung banal na Espiritu, dalawa na yun. Yung salita ng Diyos, yung iba, kung buhay pa itong mga tao dito, ito yung katotohanan. Nangyari talaga yan. Hindi tayo naglalakad ng bulag sa ating pananampalataya. Ano yung mga bagay na hindi natin nakikita? Yung Diyos. Nakita na ba natin yung Diyos? Unless nakita natin si Jesus, katawang tao yung Diyos. Amen? Pero yung kanyang pinaka-itsura, hindi pa natin nakikita. Pero alam natin, merong Diyos. Dahil ito yung katotohanan, ilang beses na pinatunayan niya sa salita ng Diyos. Okay? At itong mga bagay na ito, yung pananampalataya ay nagbibigay sa atin na ito ay ebidensya. Ito ay conviction. Yung conviction, dapat totoo, hindi yung, "Ay, pakiramdam ko." Ang conviction ay hindi pakiramdam lamang. Amen? Kasi ang conviction sa ibang pakiramdam. Ang conviction talaga dapat dito, pag ayon sa Biblia, may pinanggagalingan na katotohanan itong mga bagay na ito. Amen? Hindi tayo nananampalataya ng mga bago, "Oy, nanaginip ako," etc., etc. Wala na yan. Kasi lahat na ay nakasulat na sa Biblia. Amen? Huwag kayo maniniwala. Pag may panaginip kayo, wala na extra revelation ngayon. Okay? Wala ibig sabihin yan. Tingnan nyo lagi yung salita ng Diyos. Doon lahat ng revelasyon. Okay? Minsan kasi yung demonyo, nakasulat din yan sa Biblia, ay nagpapanggap na liwanag. Kunyari, totoo. Amen? Sinabi dito, of things that sin, for by it, dahil sa pananampalataya, nangyari sa ating mga ninuno. For by it, the elders obtain a good report. Dahil sa pananampalataya ni Jesucristo na binigay sa atin, niregalo sa atin. Yung mga nakakatanda, yung mga leaders natin, mga patriarch, sila ay ano yung good report? Ang gaganda ng mga report po nila. Di ba? Sinabi ko kanina, si Abraham, napakasinungaling. Si David, mamamatay tao, tsaka nakikiapid. Si Moises, matigas yung ulo, mamamatay tao din. Di ba? Kung ano-ano yung mga kapalpakan nila. Pero sila binago ng Diyos. Pero ang gaganda ng report, di ba? Si Abraham ang ama ng pananampalataya sa mga tao. Amen? Si Moises ay ginamit ng Diyos ng matindi. Antindi. Si David din. Man's after God's own heart. Si David ang pangalan niya. Si Solomon, pambihira. Si Solomon siguro yung pinakamatinding babaero sa lahat, di ba?
Di mo alam paano niya nadalaw lahat ng kanyang mga babae. Pag tinignan niya, ang dami-dami niyang asawa, may concubine pa. Di ba? Pero nagkaroon ng good report. Meron pa dito, sino pa ba? Di ba? Maraming bagay yan. Si Jacob. Ano ba si Jacob? Manloloko. Yun yung pangalan na ibig sabihin ng Jacob, manloloko. Pinalitan yung pangalan Israel. Di ba? Supplanter ibig sabihin ng Jacob. Pero patriarch na si Jacob. Di ba? Kaya nga yung pangalan ng bayan ng Israel ay galing sa kanya, Israel. Amen. Ang dami yan, makikita pa natin dito. Si Adam, pinaka-leader, pero imbis na mag-lead, sumunod siya doon sa kanyang nililid. Nagkasala. Anong ginawa ni Adan? Namintang pa. Diba? Ayaw niyang akuin yung kanyang kasalanan. Pero, pagkatasagin, mananampalataya siya. Diba? Kaya nga dito yung mga bagay hindi natin kita. Through faith din. Sabi sa pamamagitan ng pananampalataya, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Alam natin lahat dito sa mundo, lahat ng mga bagay dito ay naitalaga dahil sa makapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya at nagkatotoo. Okay? So that things which are seen were not made of things which do appear. So yung mga bagay na nakikita natin ay hindi ginawa kung paano ito nangyari. Ano yung isang example dito? Kunyari, yung bundok. Paano ba nagawa yung bundok? Lumitaw na lang ba dyan? Tumubo ba yung bundok? Nilagay ba dyan? Kumuha sila na lupa sa iba-ibang mga lugar? O may mga Big Bang Theory? Hindi. Galing lahat yan sa salita ng Diyos. Amen? Yung pwersa yan. Malakas yung Diyos. Tandaan po natin dalawang point lang dito. The faith is substance o yung pinaka pundasyon. Okay? Matibay ba yung pundasyon? Pananampalataya ba yan galing kay Jesus? Yung meron ka o sarili mo yung pananampalataya? Ito ba yung may conviction? May ebidensya ba ito? Amen? Kasi lahat ng ebidensya natin galing sa Diyos eh. Hindi tayo bulag-bulagan. Okay? Kaya tayo, nasan ka nga na ngayon? Yung lakad mo sa Diyos, totoo ka ba? Meron ka bang ginagawa na taliwas sa Diyos? Tunay ka bang nananampalataya na maigi? Sabihin natin, ligtas ka. Paano yung pagpapractice mo sa pananampalataya? Di ba meron mga, pag nakikita nyo dyan, San Goku, etc. Ano pa ba yung mga sikat nyo na palabas na may mga superpower? Di ba? Nakikita nila doon, dapat malaman mo kung saan yung pinanggagalingan ng power mo, mas maintindihan mo yung power mo para mas magamit mo na matindi. Sa katotohanan, ito yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kapangyarihan na ito. Dapat kalimutan natin ang ating sarili at umasa lang lagi sa Kanya. Amen? Di na natin pagmamayari sarili natin. Naintindihan? Sa oras na tayo talagang lagi nakaasa na lang sa Kanya at binibigyan siya ng pagpupugay sa lahat ng bagay, mas matindi yung pananampalataya na ipapakita natin. Kasi ganun talaga yung disenyo ng Panginoon. Yung kapangyarihan na ito ay kapangyarihan ng Diyos. At mas may ipapakita ito pagpapabayaan natin ng Diyos na gamitin ito. Magagabayan tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. At gagabayan tayo ng banal na Espiritu. Amen? Hindi ng ating sariling lakas. So let's bow our heads and pray. Lord, maraming salamat Panginoon, lahat po ng mga gandang o tamang naituro ayon po sa inyong salita ay galing sa inyo, hindi po sa akin. Naway Panginoon, tandaan po namin, 2 point lang po ito. Naway hindi po namin makalimutan na yung pananampalataya ay ito po yung pundasyon ng mga pag-asa, ng mga pangako na binigay niyo sa amin. At ito rin po ang ebidensya, conviction po ng mga bagay na hindi namin nakikita. Dahil lahat po nakikita namin po dito ay hindi ito nang mangyayari kung hindi niyo po ito ginawa. Naway Panginoon, hindi kami aasa sa aming sarili, kundi kami ay laging aasa sa inyo. Panginoon, maraming salamat po na itong regalo po na binigay niyo po sa aming mga nanampalataya
ay galing sa inyo. Sa mga hindi pa po naligtas, naway tanggapin po nila sa kanilang sarili na si Jesus po ay Panginoon noon pa. At tatanggapin po nila na sila po ay kailangan na maging sunod-sunuran sa inyo ng buong puso, Panginoon. At sila po ay magkaroon po itong pananampalataya at kailangan po nilang magamit para sila po ay magkaroon ng kapayapaan. Marami po salamat, Panginoon, sa oras na ito. Gabayan po niyo bawat isa. Yung prayer request po namin, hindi po namin kalimutan para sa isa't isa. At naway, Lord, protektahan niyo rin po yung bawat isa. At huwag niyo pabayaan yung mga may sakit ay lumala, kundi pagalingin niyo po. Ulit po, Lord, yung mga may pinagdadaanan na mahirap, na may samaan niyo po sila. At mas lalong tumibay ang kanilang pananampalataya para sa inyo. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.